po din yung buksan sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Mateo, ang Kabanatay 3, talatang 13 hanggang 19. Matthew 3:13 to 15. Dumating si Jesus sa Ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tumutol si Juan at patuloy na sinabi, "Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo ang nagpapabautismo sa akin?" Subalit sumagot sa Jesus, "Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Kaya't pumayag si Juan. Mga kapatid at mga anak ni El Shaddai, ang mabuting balita ng ating pag-asa. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Tayo mga ayaw sandali at tayo ay manalangin. Hingin natin ang gabay at pagkilos ng Banal na Espiritu na siya ang tunay na tagapagturo at guro na inaasahan nating magtuturo sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Aming Diyos, Ama na nasa langit, muli sa umagang ito, ang iyong mga anak ay narito nagtipon-tipon sa silid na ito, umaasang kakatagpuin mo kami. Amen. Kaya naman hinihiling po namin ang iyong malaya na pagkilos sa aming kalagitnaan. Lumakad po kayo at patuloy na hipuin ninyo ang buhay ng bawat isa sa amin. Baguhin ang mga bagay na dapat baguhin at itama ang aming mga pagkakamali. Ituwid ang aming mga kalikuan, punuan ang aming kakulangan, pagandahin ang mga pangit sa aming pagkatao. Hinihiling po namin na patuloy ninyong gamitin ang inyong salita na instrumento upang ang mga bagay na nais mong aming maunawaan at makita ay magkaroon nga ito ng katuparan sa amin. Hinihiling po namin ang iyong presensya ang aming maranasan ngayon. Gamitin mo lamang na instrumento ang iyong lingkod, pero kayo ang maging tunay na tagapagsalita, maging tagapagturo at tagapangaral sa aming lahat. Sa ngalan ng Panginoon Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, sige. Makakaupo ng lahat. May inihanda akong hands out para sa inyo. Para at least pagkatapos dito ng ating pag-aaral, kung di nyo na kailangan, pwede nyong balutan ng pansit. Pakibigay na lang. So muli isang pinagpalang buhay sa ating lahat at welcome sa ating pagtitipon ngayon. Kinagagalak ko ang kayo ay muling makasama sa araw na ito. So nawa punuin tayo at busugin tayo ng Diyos ng mabubuting bagay para lalo pa tayong mapagpala at buhay natin maging pagpapala din sa iba. So simulan po natin ang ating pagsasaluhan. Bago natin tapusin, umpisahan muna natin. Ang ating paksa ay ating pinamagatan ang lingkod ng Diyos na mababa ang kalooban. Amen. Pag nagtatanong tayo, bakit mo ba mahal ang inyong asawa? Bakit mahal mo ang iyong kaibigan? Wala naman kayong asawa, may kaibigan kayo. Bakit mahal mo ang iyong kaibigan? Bakit mahal mo yung inyong mga kabarkada at kasakasama? Nagbibigay tayo ng mga maganda na mga katangian ng ating asawa, kaibigan o kasamahan kung bakit gusto natin silang kasama at bakit gusto natin silang kaibigan. Isa dyan ay sasabihin mo ay kasi kung asawa mo, sasabihin mo ay kasi mabait. Kaya mahal ko ang asawa ko kasi siya ay responsable. Kaya gusto ko ang asawa ko kasi siya ay gwapo. O kaya malaki ang kanyang income. Subalit, sa kabaligtaran naman noon, pag tayo ay tatanungin, bakit ayaw mo siyang makasama? Ano ang dahilan? Nagbibigay din tayo minsan, bagamat hindi naman tayo
Kung minsan ay talagang brutal na prangka, katulad ng mga puti na sasabihin kung anong di natin gusto. Pero deep inside, kung di man natin masabi ng tahasan, meron tayong mga dahilan kung bakit iniiwasan natin, inaayawan natin ang isang tao na makasama at mapasama sa circle of our friends. Isa na diyan, sinasabi mo, kaya ayoko sa kanya kasi siya ay mayabang Ayoko sa kanya kasi masyado siyang diktador. Ayoko sa kanya kasi maldita siya. Ayoko sa kanya kasi kuripot siya. Hindi siya naglilibre ng kape. Kung ano-ano pa ang ating ililabel. So mga kapatid, dito sa gospel na ating binasa ngayon, ang Panginoong Hesus ay lumapit kay Juan Bautista para siya ay magpabautismo. At nakita natin ang isa sa magandang katangian ng Panginoong Hesus mula sa ating tinunghayan na ating gustong tularan at sundan sa Kanya. Isa diyan sa magandang katangian ng Panginoon ay ang Kanyang pagiging humble o pagiging mababa ang kalooban at ang Kanyang laging pagiging tama ng Kanyang asal. Kasi kung minsan may mga pagkakataon na kahit tayo ay mga lingkod na ng Diyos, ay minsan sumasablay ang ating mga ugali. Minsan ang ating mga pananalita ay medyo may kirot pag binitawan mo at sa mga nakikinig. Pag hindi tayo nagiging maingat, ang ating salita sa halip na magdudulot ng blessing, minsan nagdudulot ito ng pain sa ating mga tagapakinig o kausap. Minsan may na-encounter nga ako sa isang karanasan ko dito sa Europe. Ako ay nagpunta sa isang anniversary. Pagbaba ko pa lang sa airport, sinalubong ako ng isa sa member of the council. Mula nang ako ay makita niya, hindi na ako tinigilan ng kakakukwento at kakasumbong kung ano yung mga sinasabi niya. Alam mo dito, ang gulo-gulo dito sa aming chapter kasi ang mga kasama kong council, ang yayabang nila, sabi niya, ganito sa sama ng ugali nila. Masyadong mataas ang kanilang kalooban. Sabi niya, alam mo, ako lang siguro ang council na mababa ang loob. So, napaghahalata nga na mababa ang kalooban. So, back to the gospel, nang lumapit si Jesus kay Juan para magpabautismo, pinigil po siya ni Juan. At sabi niya, bakit naman ikaw ang magpapabautismo sa akin, samantala ako ang dapat na bautismuhan mo? Subalit sumagot ang Panginoong Hesus at ang kanyang wika, hayaan mo nang sundin natin ang lahat ng dapat sundin. Nakita natin ang Panginoong Hesus ay hindi nagpa-VIP treatment. Hindi siya nagpa-importante kung siya ay Panginoon, bagamat ito ay anak ng Diyos, pero hindi siya masyadong nagpa-importante na mahalaga siya. Kasi kung minsan, kahit nga sa mga choir, pag halimbawa ikaw ang medyo asset, minsan ikaw ang leader, kung minsan ay nagpapa-VIP ang inyong dating, na hindi makakapag-practice ang lahat hanggat wala ka. Kasi ikaw ang leader o kaya ikaw ang inaasahan na soloista. Kaya para pag suspendido, kansilado ang lahat ng mga activity pag hindi ka dumating. So huwag kayo magpapa-importante kasi sasabihin nila, ay hindi naman matutuloy ang practice niya pag wala ako doon Yung mga ganyang klase ng mga attitude. Tularan natin ang ipinakitang ehemplo ng Panginoong Hesus na bagamat siya ay anak ng Diyos pero hindi siya nagpa-importante, siya ang lumapit kay Juan. Kung iyan, sabi niya, ang tama, di sundin natin. Di ba napakagandang asal na pwede nating tularan? Sabi niya, hayaan mo na nating gawin ito kung ito ang nararapat. Na dapat maging sa atin man kung may mga usapin, kung may mga plano, kung may mga desisyon tayo. Nagkakaiba-iba ang ating mga opinion, mga ideya, mga pananaw. Pero kapag na-realize natin for the common good na ito ang mas mabuti, dapat willing to give way. Nasasabi mo, sige yan pala ang tama, sige yan na sundin natin. Hindi yung ipipilit mo yung sarili mong gusto na kailangan ikaw ang mag-prevail. Kailangan ikaw ang manalo. Kailangan ikaw ang mangibabaw at ang ideya mo ang laging magsunod sa lahat ng mga desisyon at plano niya.
huwag niyong isipin na kayo ang laging tama. Kasi ang danger po, pag ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ang laging tama, ang totoo nun, mukhang ikaw ang may tama. Correct. So, dapat hindi natin ito ina-assume na lahat ng ating mga gusto ay laging nasusunod. Sa verse 15 ng gospel na ating binasa ngayon, sinabi dito ni Jesus, hayaan mo itong mangyari ngayon. Bakit kaya? Ito ang kanyang paliwanag kay Juan. Dahil sa isipan ng Panginoong Jesus, kailangan natin itong gawin ngayon para wala silang masabi. Wala silang masilip. Wala silang pwede na hanapin, silipin na butas sa atin kasi sinusunod natin ang dapat sundin. Ito ang dapat na maging laman ng isipan ng lahat ng mga lingkod at naglilingkod kay El Shaddai na dapat huwag ninyong bigyan ng puwang ang mga taong nasa paligid na pag-isipan kayo ng hindi magandang ginagawa. Kailangan huwag nyo silang bigyan ng puwang na mahanapan kayo ng butas, masilipan kayo na pwede nilang masabi laban sa inyo. Alam nyo pa naman na sa gawain na ito, marami ang mga matuos, marami ang mga ekspertong manilip sa mga kasama. Kung bakit nga ba naman sa gawain ang daming naninilip? Pag halimbawa sa inyong okasyon, nag-meeting kayo, nagkasundo kayo. Sige ha, meron tayong okasyon ngayon. Kailangan kanya-kanya tayo ng dala. Dapat mag-chip in ang bawat isa, kanya-kanya ng bitbit. O kaya potluck tayo ngayon. Sige, lahat ng tao, inaasahan mag-aambag ka ng isang klase ng putahe, isang klase ng kung ano man ang mabibitbit mo. Ay kung minsan, pag may dumarating na kasama nyo na walang dala, nasisilip yan. Ay bakit naman siya, wala siyang dala nang dumating. At ang malungkot nga, kung sino yung wala pang dala, siya pang nauunang magbalot. Diba? Maaari siguro ang dala niya ay balutan. Wala siyang dalang pagkain, pero ang iniisip niya na makapagbalot siya ng di uuwi. So, dapat na hindi natin binibigyan ng daan ang mga tao na tayo ay masilip, na mayroon tayong hindi magandang ginagawa. Kahit sa council, sa mga preachers, sa mga ministry leaders, marami diyan ang mga naninilip kahit ang mga members ay silipin ka, ay bakit naman si sister ganito, council pa naman siya, pero hindi naman siya nagbibigay ng ikapo eh. Bakit naman si brother, eh preacher naman siya, pero bakit hindi naman niya isinasabuhay yan? Hindi naman siya nagbibigay din ng ikapo. Yung aming ministry leader, eh siya pa naman ang leader, pero hindi rin naman niya ginagawa ang bagay na dapat niya sanang gawin para magpakita siya ng halimbawa sa kasamahan niya. So maraming naninilip. Oras na mayroon kang hindi ginawa na dapat mong gawin, binibigyan mo ang tao ng butas para masilip kayo. Si Jesus, ang ideya niya, sinabi niya, sige, sundin natin yan kung iyan ang dapat natin gawin para wala silang masabi sa paglilingkod natin. Dapat ganun ang ating iniisip. Iwasan nyo na magbigay ng mga hint sa mga tao para mag-isip sila ng negatibo laban sa atin, lalo pa naman sa atin na mga namumuno at naglilingkod. Pagdating sa gawain, pag may pinagmitingan kayo, o sige mag-anniversary tayo ha, dapat meron tayong ambagan na ganito. Eh yung iba naman ay nagpapalusot, sabi niya, pas muna ako kasi ako na ang sumagot sa preacher, ako na ang sumagot sa pari, ako na ang sumagot sa ganito. Ang ambagan ay ambagan. So dapat na atin ginagawa ang ating mga parte. Kasi iba naman yung commitment mo na iba kaysa doon sa pinagkasunduan ng pangkalahatan. So dapat malinaw sa atin ang mga bagay na ito. Kaya kapag tayo ay naglilingkod, uulitin ko sa inyo, huwag natin bigyan ng daan na mayroon tayong kilos o ginagawa na pwede nilang pag-isipan at pagdudahan ka na mayroon kang mali na ginagawa. Kasi may mga tao na mayroong sinasabi sa kanila ang kanilang kasamahan. Mayroong inaakusa sa kanila
na meron kang ginagawa, meron kami nakikita, meron kami naririnig. Kaya totoo man yan o hindi, dapat iyan ay inyong dibdibin na seryosohin ninyo na matigil ang mga iniisip nila sa pamamagitan na you have to prove to yourself at also to them that they are wrong sa kanilang mga allegation at mga wrong judgment. Hindi yung mga ngatwiran ka pag narinig mo na mayroong sinasabi sa iyo na ganito ka, mayroong kaming nakita, mayroong kaming narinig, ay sasabihin mo, ay basta, kahit anong sabihin nila, basta mahalaga, wala akong ginagawa. Oo nga, wala kang ang ginagawa, pero mukhang meron eh. Dapat hindi lang wala kang ginagawa, dapat mukha rin talagang wala kang ginagawa. Dapat magkakambal yan. Hindi sapat ang sabihin mo na wala kang ginagawa. Dapat ipakita mo rin sa kilos mo at sa buhay mo na mukha talagang wala kang ginagawa. Na hindi ka pinag-iisipan kasi wala kang ginagawa. Kasi again, sabi ko, mayroong mga manggagawa na wala kang ginagawa pero mukhang meron. Diyan ang atin hong tigilan na huwag natin bigyan ng daan na mapulaan tayo. Ituloy natin. Sa ating teksto, Matthew 3:11, si Juan ayaw niya sana na magmukha siyang bida. Kaya sinabi niya sa mga tao na hindi ako ang hinihintay ninyo. Binabautismuhan ko lang kayo sa tubig mula sa ilog na ito, pero may kasunod akong darating na siya ang tunay na bida. So sa atin na mga naglilingkod, huwag tayong pabida. Kasi kung minsan may mga nagbibida-bidahan. So sa mga anak ni El Shaddai, sa mga workers, dapat walang bida. Amen. Si Jesus ay hindi nagpabida. Yes. Kaya dapat tularan natin ang ehemplo niya as a humble servant. At ito rin ang dapat natin maging modelo or role model ang ginawa ni Jesus. Jesus showed the example na dapat natin kopyahin at tularan. So kaya sabi ni Juan, merong higit na mas makapangyarihan kaysa akin na darating na siya talaga ang tunay na bida. Dahil siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ang tutupok ng inyong mga kasamaan at karumihan. At siya ang maglilinis sa inyo. Ni hindi nga ako karapat dapat magbitbit ng sapin sa kanyang paa. So kaya kita nyo kung paano niya inilalagay sa ibaba ang kanyang sarili. Hindi siya nagmamalaki, hindi siya nagmamataas. Talagang ibinababa niya ng husto, hindi naman lang niya inihihilera o pinapantay ang kanyang sarili sa Panginoong Hesus. Dahil alam niya kung saan siya lulugar. Kaya sabi mo sa iyong katabi, lumagay ka sa lugar. Lumagay ka sa lugar. Dapat may kanya-kanya tayong lugar na pinaglalagyan. Dapat lumagay tayo sa ating lugar. So, as we continue, the Lord here is willing to be baptized by John to complete and obey the rules. Kaya ang paglapit niya kay Juan ay para lubusan niya talaga na masunod ang patakaran na pinaiiral. Kaya willing siya, bagamat siya ay anak ng Diyos, na magpasakop sa pinaiiral na patakaran ng tao. Bakit kaya? Dahil sabi ni Jesus, ang Panginoon ay pinapakita niya na siya ay isang tagapagturo, isang lingkod na laging nasa lugar at laging tama ang kanyang asal. Hindi siya nagpapa-espesyal, bagamat siya ay talagang espesyal dahil anak siya ng Diyos, pero hindi siya nagpa-espesyal. He showed and led the way. Sabi nga ni Jesus sa John 14:6, I am the way. Ako ang daan na dapat ninyong kopyahin, dapat ninyong gayahin, at dapat ninyong tularan. Alam niyo ba na kung saan niya tayo pinapupunta at pinadadaan, siya ang nauna na dumaan doon. Wala siyang ipinagagawa sa atin bilang mga anak niya at mga lingkod ng Diyos na hindi niya na naunang gawin.
Wala siyang pagtitiis o sakripisyo na hinihingi sa mga anak niya na hindi niya nauna na ginawa. Katunayan, may mga ginawa pa nga ang Panginoon na hindi niya na ipinagagawa pa sa atin na kanyang mga anak at mga tagasunod. Tulad halimbawa ng magpapako sa krus at mamatay doon. Subalit may mga ginawa ang Panginoong Hesus na marapat talagang gawin at dapat lang nasundan. Tulad ng ininumungkahi ni San Pedro in 1 Peter chapter 2 verse 21, sabi niya, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat si Kristo ay nagtiis para sa inyo at binigyan niya kayo ng isang halimbawa na dapat ninyong tularan. So, ang pagtitiis talaga ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa atin. Kung nakakaranas man tayo na batuhin, mag-isip-isip. Huwag agad na isipin nyo na inuusig kayo o kaya kayo ay pinipersecute. Kasi sa Biblia, dalawang klaseng tao ang binabato doon. Una, may binabato dahil inuusig si Esteban sa aklat ng mga gawa. Pero may mga tao din naman sa lumang tipan na binabato dahil sa matigas ang ulo. Dahil sa sila ay suwail. Dahil sa sila ay masama ang ugali. Kaya mag-isip tayo, sino ba sa dalawa, alin ba tayo? Kung inuusig tayo ng mga tao, kung binabato tayo ng mga tao, alin tayo doon sa dalawa? Ang Panginoong Hesus ay gustong batuhin dahil sa siya ay matuwid. Tayo, kung tayo ay gustong batuhin ng mga tao, ang tanong ay, matuwid ba tayo? O baka mamaya, ito ay parusa sa atin, yung gustong bato na ipukol sa atin. So mga kapatid, let's continue. Si Jesus kahit nga na hindi naman niya kailangan ang magpabautismo, ay sinunod niya pa rin para walang masabi ang mga tao sa kanyang panahon. Makikita natin sa Matthew 17:25 to 27, ang ganito, nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ni Jesus, referring to Peter. Tinanong niya si Pedro, sabi niya, ano sa palagay mo, Simon? Sino ang dapat na magbayad ng buwis para sa hari ng isang bansa? Ang mga mamamayan ba? O ang mga dayuhan? Ang mga dayuhan po, tugon ni Pedro. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. Gayon man, para wala silang masabi. So, mark that word, sabi niya, gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo, ibuka mo ang bibig nyon at makakakita ka ng isang malaking salaping pila. Kunin mo iyon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa. So in other words, ang mga ordinary citizen, like them, they are not obliged na dapat magbayad ng buwis sa gobyerno sa kanilang panahon. Subalit, sabi ni Jesus, para wala silang masabi na hindi tayo nagbabayad, pumunta ka sa lawa, mangawil ka, at yung unang isda na mahuhuli mo, buksan mo ang bibig noon at meron yung malaking kagat-kagat na pilak at iyon ang ibabayad mo sa templo. So, ginawa niya ang lahat ng yan, bagamat hindi siya obligadong magbayad, pero nagbayad siya para walang masabi yung mga tao. Amen? Amen. Dapat ganun din ang mindset natin. O sige na nga, kahit na meron na akong ibang sinagot, magbibigay pa rin ako ng aking ambag para wala kayong masabi. So, tayo ba ay nakakakita na ng dapat natin makita? Nakakarinig na ba tayo ng dapat natin marinig? Maaaring may mga bahagi ng ating buhay na dapat meron na tayong nakita, na meron tayong realization at katotohanan, kaso hindi natin nakikita dahil tayo ay nagmamataas. Maaaring may mga pagtutuwid o direksyon na ibinibigay sa atin ng Diyos, pero hindi natin ito marinig dahil tayo ay binibingi at binubulag ng ating kataasan
at ng ating kayabangan. Kasi kung minsan, pag masyadong mataas ang pagtingin mo sa iyong sarili, yung dapat na makita mo ay hindi mo nakikita. Yung dapat mong marinig ay hindi mo naririnig ng malinaw. At yung dapat mo na pagtanto, na-realize mo, hindi mo na-realize kasi ang iniisip mo, ikaw ang tama. So mga kapatid, pag tayo ay hindi lumalagay sa lugar, sobrang taas na ng pagtingin natin sa ating sarili. Ang totoo noon ay nabubulag tayo sa mga dapat natin makita. Nabibingi tayo sa mga dapat sana natin marinig. And here, Jesus, through humility, exalted Him. Nakita natin yan sa Philippians chapter 2 verse 8 to 9. Nagpakumbaba siya, referring to Jesus, at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus, at dahil dito siya ay lubusang itinaas ng Diyos. At ibinigay sa Kanya ang pangalan higit sa lahat ng pangalan. So the Lord, through His humility, God exalted Him and gave Him a name that is above every name, and that is Jesus. But those who exalted themselves, in reverse, the Lord will humble them. Kung tayo ay hindi nagbo-volunteer na magpakumbaba, sometimes God humbles you in a painful way. Mahirap yan. Kaya mas maganda yung nagkukusa ka kasi hindi masakit maluwag. Pero kung hindi ka nagbo-volunteer na magpakumbaba, kung minsan itinutulak ka ng Diyos na madapa ka para ikaw ay kusa na bumaba at na nagpapakumbaba. Amen. So kaya huwag na natin intay na itulak pa tayo ng Diyos para tayo ay maging mababa. Huwag tayong magbubuhat ng ating sariling bangko. Hindi tayo dapat maging mapaghangad ng hindi dapat atin. Hindi dapat na tayo ay nagmimikhi ng mga bagay na hindi naman natin deserve. Yes. Naghahangad na dapat ka bigyan ng allowance, sasabihin mo dapat may allowance kami, dapat kami ay dapat tinutulungan ng gawain dahil ganito at ganyan, dapat may libre kaming uniform dahil kami ang kakanta sa anniversary. So hindi dapat kayo nag-aasam ng ganyan. Mag-order na lang kayo sa Timo. Meron na So, po. remember na sinusukat tayo ng langit ayon sa ating bunga. Pero ang tanong, may bunga ba talaga? Minsan gustong-gusto mo pumitas, wala namang bunga. Dapat namumunga ang mga anak ng Diyos, lalo na sa mga workers. Amen. Huwag tayong padadaya sa mga pangako ng mga tao sa kanilang mga salita lang. Dahil yan ay salita lang. Huwag kayong padadaya sa mga pangako, sa mga salita, o kaya sa nakikita niyo na potensyal na pwede siya maging ganito, pwede siya maging ganyan. Dahil potensyal pa lang yan, wala pa siyang napatunayan sa kanyang sarili. Sinusukat ang lingkod ng Diyos, hindi sa kanyang bunga at sa kanyang nakaraan. Sinusukat tayo ng Diyos sa atin ang naibigay, sa atin ang naipakita, sa ating naging karanasan. Kung paano ang puno ay sinusukat sa kanyang bunga na nakikita, ganyan din ang tao sinusukat hindi sa kanyang pangako, kundi sa nakitang ginawa niya sa mga nakalipas. Amen. Kasi kuminsan ang sa mga contest, ang mga nagtatanong, ang mga judges, halimbawa, kung sakaling ikaw ay bigyan ng 1 milyon ngayon, ano ang gagawin mo sa 1 milyon? Di siyempre maganda ang kanyang sasabihin dahil yan ay promissory note pa lang naman Ang dapat sana na tanong, sa mga nagdaan, kung ilang taon ka na ngayon, magkano na ang natanggap mo? Magkano na ang dumaan na pera sa kamay mo? Sa mga dumaan na pera sa kamay mo, ano ang ginawa mo doon sa natanggap mo, sa nakalipas? Kasi, kung iyan ang itatanong ninyo, of course, meron na siyang napatunayan. Kung yung darating pa lang,
wala pa siyang ebidensya doon. Dahil iyon ay mangangako siya maganda para maibigay sa kanya. Pero wala pang konkretong napatunayan. So tulad ng Panginoon, nagpatotoo ang Diyos Ama sa narinig at narinig ito ng mga tao na ang wika ng tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Paano nalulugod ang Ama sa langit? Siyempre sa bunga ng mga ginawa ni Jesus dito sa lupa. At ano ang bunga na yon? Ang kanyang pagpapakumbaba. Si Jesus, sa totoo lang ng mga panahon na yan, para lang siya makapunta sa Jordan, kung saan naroon si Juan Bautista, naglakbay pa siya ng halos 23 miles or kilometers para lamang mapuntahan si Juan. So ano ang lesson para sa ating lahat? Go to your John the Baptist. Kayo ang dapat lumalapit sa inyong mga leader. Kayo ang dapat pumupunta sa kanila. Huwag ninyong ipapatawag ang inyong mga leader. Huwag ninyong ipapatawag ang inyong pamunuan dahil kayo ang dapat pumunta tulad ng ipinakita ni Jesus. Dahil siya ang may kailangan, siya ang pumunta kay Juan na magbabautismo sa kanya. Sa mga pamunuan, ito ang paalaala sa atin ng mga tagasunod. You have to obey your leader. Amen. Hebrews 13:17 na sinasabi doon sa atin ng may akda, obey your leader so that their work will be a joy and not be a burden. Amen. So pinapaalala ito sa atin ng mga membership, sa ating lahat ng mga nasa ibaba, na sundin ninyo ang inyong mga namumuno para ang kanilang paglilingkod will be a joy. Para maging ganado naman sila, maging inspirado sila kasi suportado ninyo at sumusunod kayo. Hindi kayo sumusunod, hindi kayo nakikipag-cooperate. Ang kanilang paglilingkod, hindi yon magiging joy, kundi magiging burden. At pag nagiging burden, dahil sa namumroblema ang mga nasa itaas, kung paano kayo pasusundin, so hindi magkakaroon ng magandang epekto yan sa gawain. Yes. Kaya kung gusto nyo at mahal nyo talaga ang gawain, Amen. dapat lumalagay tayo sa lugar, sumusunod ang dapat sumunod, Amen. dapat nagpapasunod at nagpapasimuno yung dapat mamuno. Amen. So may kanya-kanya tayong pwesto. I-inspire ninyo ang bawat isa para ganahan sila sa kanilang ginagawa. Mayroong isang kwento. Mayroong isang lalaki, problemado siya dahil sa dami nilang utang, tapos nawalan pa siya ng trabaho, dadagdagan pa ng bunganga ng misis niya. So, problemado siya. So, ang laki na nga niya ng kanyang pinoproblema, bubungangaan siya ngayon ng kanyang misis. Sabi ng mister, ay pisting buhay ito. Sabi niya, ano pa ang saysay para mabuhay? Kaya kailangan wakasan ko na lang ang buhay kong ito. So, balak niya magbigti, umakyat siya, naghanap siya ng isang building na mataas para siya ay tumalon. Nang siya ay naroon na sa tuktok ng building, bago siya tumalon, ginala niya muna ang kanyang paningin sa ibaba. At may natanaw siya sa ibaba na isang lalaki na putol ang kanyang dalawang braso, walang kamay, putol ang kanilang kabilaang braso. At pagkatapos siya ay nakita niyang masayang-masaya na sumasayaw-sayaw at kumikimbot-kimbot. Sabi niya, mabuti pa siya. Wala na nga siyang kamay, wala na nga siyang braso, pero ang saya-saya niya pa rin, nagagawa niya pa rin mag-enjoy. Samantala ako, buong-buo ang aking katawan. Pagkatapos ito, gusto kong magpakamatay. So, na-inspire siya doon sa tao na kahit kung tutuusin, dapat depressed dahil parang walang silbi. Pero kita niya, masaya at sumasayaw-sayaw pa. So, hindi niya tinuloy ang kanyang pagtalon. Sa halip, bumaba siya at pinuntahan niya yung lalaki at kinausap. Sabi niya, mabuti ka pa, ang saya-saya mo. Kahit na wala kang braso, pero nagagawa mo pang sumasayaw-sayaw at kumikimbot-kimbot.
Ano ba ang sekreto mo? Bakit ka masaya? At bakit ka sumasayaw at kumikimpot? Sabi niya, ano bang sekreto? Wala naman akong sekreto. Eh, ang totoo naman, hindi naman ako sumasayaw. Ang totoo noon, Makati ang singit ko. Hindi ko alam kung paano kumikin. Kaya, hindi ko alam kung paano kumikin sa makamot ko lamang ang aking singit na Makati. So, kidding aside, hindi natuloy ang kanyang pagpapakamatay kasi may maka-inspire sa kanya. Kaya dapat tayo nakakapagbigay din tayo ng inspirasyon Amen. sa ating kasamahan. Kaya kung may nagpipreach sa inyo, kahit na medyo boring sa tingin ninyo, dapat i-inspire nyo ang inyong preach na para at least ganahan naman siya. Eh kasi kung hindi siya gaganahan, eh baka mamaya magbabanatan na lang kayo niyan. So, kailangan magtulungan tayo na ma-inspire tayo sa isa't isa para lahat tayo ay masaya. Amen. Iyan lang naman ang kailangan na magiging susi sa pagtutulungan kung talagang ang puso nating lahat ay nasa gawain. So mga kapatid, sundin natin ang ating mga leaders. Kaya paalaala sa atin, kung halimbawa sa mga choir na lang, kapag may leader kayo, kapag may mga tagapagturo kayo, pag tinuturuan kayo, hindi dapat na sundin ninyo kung ano ang sinasabi. Hindi yung marunong pa kayo at magaling pa kayo sa magtuturo sa inyo. Kasi kung alam nyo na pala, kung mas magaling kayo, hindi na nga ninyo kailangan ng tagapagturo. Kaya kailangan, para lahat ay masaya, nagtutulungan tayo, Amen. nakikipag-cooperate tayo, para nagiging maganda din para sa kanyang pakiramdam na siya ay nagtuturo, siya ay nangangaral, siya ay namumuno, lahat ng mga gumaganap ng responsibilidad, nagiging ganado sila sa pagganap ng kanilang tungkulin kung lahat ay nakikipag-cooperate. Gaano karaming workers ang hindi sumusunod sa pamunuan? Minsan nagre-rebelde at gustong magtayo ng sariling republika. Isa sa dapat na tingnan na criteria sa pagpili ng mga aspiring leaders na lagi kong sinasabi sa anumang parte ng Europe ako pumunta, kung mamimili kayo ng ipapalit na mga member ng council, isa dapat na tingnan na criteria ng katangian niya bago siya mapili bilang isang mamumuno, maging preacher, maging leader, maging choir leader or ano man ang tungkulin niya. Suriin muna siya kung ang tao ba na ito ay masunurin sa kanyang dating naging leader nung siya ay member pa lang. Kasi kung doon pa lang ay hindi na siya sumusunod sa leader niya, ay abay hindi siya karapat-dapat maging leader. Kasi martial law ang aabutin niyo. Kailangan tingnan niyan na ang dapat pinipili yung marunong sumunod. Para nagiging madali siyang turuan at magiging magaan din para sa kanya ang magpasunod sa mga nasasakupan. So dahil kung hindi siya obedient sa kanyang leader, hindi yan ang dapat na mapili at malagay sa isang tungkulin bilang isang namumuno. Amen. So huwag tayong padaya sa mga pangako at mga magagandang salita. Si Hitler man ay napakagandang magsalita. Subalit napahamak halos ang kalahati ng tao sa mundo dahil sa kanyang galing pagsalita. So, another lesson here sa humility, do not desire to be above others. Amen. Huwag natin gawing kumpetensya ang paglilingkod. Amen. Hindi ito pagalingan. Yes. Hindi ito pasikatan. Yes. At hindi ito pahusayan. Dapat nagtutulungan tayo. Amen. Kung magaling ka, you have to share your Amen. talent, your Amen. skills, Amen. of what you know sa others para makompensate yung kakulangan ng iba. Amen. So, sabi niya, sabi ng Panginoon, kung magpapaligsahan kayo, dapat ang paligsahan na inyong gagawin ay yung pababaan ng loob. Amen. Paligsahan sa kung sino ang pinaka-humble. Pero huwag niya masasabihin na ako lang ang pinaka-humble sa ating council, di ba? So, hindi sa
paligsahan sa pagpapataasan. Kahit nga sa mga council, madalas ang ugat ng mga division sa aking pag-iikot dito sa Europa, ang mga nakita ko na mga ugat ng mga hindi nila pagkakasundo dahil sa pride. Dahil sa kataasan ng loob, pataasan, pagalingan, paramihan ng alam. Minsan nga meron kang degree, mataas ang inyong narating sa antas ng edukasyon, ayaw mo nang makinig sa mga nagsasalita na hindi makapronounce ng V at saka ng F. Bagamat siguro, maganda naman talaga pakinggan, yung napopronounce niya ng gusto ang V at saka ang F. Pero paano naman kung talagang hindi siya pinalad katulad mo na makarating ng mataas na antas ng edukasyon? So dapat siya ang pinili ng Diyos para magsalita sa atin, pakinggan mo, unawain mo na lang kahit na hindi mo maintindihan yung kanyang pronunciation o ang grammar niya. So, tulungan mo na rin siya. Nagtutulungan tayo, i-digest mo na lang, i-analyze mo na lang kung anong gusto niyang sabihin. Diba? Sa atin naman ang mga puti nga dito sa Europe, kahit na ang salita natin ay barok-barok. Di ba ina-analyze na lang nila yan kung ano ang gusto natin sabihin para magkaintindihan lang tayo. So dapat ganun din tayo. Pinipilit nating unawain, abutin ng isa't isa. Hindi kailangan maging perfect. Yes, amen. So mga kapatid, sa pagtatapos natin sa Romans 12:3, have a sober judgment. Huwag malasing sa authority natin na hawak ngayon kung kayo ang nakapwesto sa kapangyarihan. So, ano ba ang sinasabi dito ni Pablo sa Romans 12:3? Have a sober judgment. Pag sinabi pong sober, ang opposite kasi, ang antonyms kasi ng sober ay lasing. So, ibig sabihin, kung kayo ay naglilingkod at titingin kayo sa inyong kapwa, dapat ang atin hong pagtingin ay isang pagtingin ng isang taong matino na hindi lango, hindi lasing. Kasi kung minsan pag lasing ka, hindi mo na alam kung saan nagpalit ng damit mo, hindi mo na alam kung paano ka nakauwi sa ganong oras. So kung minsan, marami ka nang hindi alam pag nakakainom. Kaya sinasabi dito, dapat kung nag-iisip tayo, kung nagsasalita tayo, dapat yung iniisip natin muna, hindi yung salita ka ng salita na para kang lasing, na hindi mo na maaalaala pagkatapos na na humupa ang inyong kalasingan. So mga kapatid, ito ang sinasabi, huwag mong ariin bilang mga nasa pamunuan, huwag ninyong aariin ang gawain na sasabihin mo kung hindi dahil sa iyo, hindi gumanda ang gawain. Na kung hindi dahil sa iyo, hindi lumago yung gawain. Na kung hindi dahil sa iyo, ay hindi sana sumaya ang gawain. Wow. Ang galing-galing mo naman. So, huwag natin angkinin ang gawain na pag umaasta tayo, parang tayo ang may-ari ng gawain. Amen. So, walang nagmamay-ari sa gawain. Amen. Ang Diyos lang ang may-ari ng gawain. Amen. Kaya sabi dito sa atin ng Panginoon sa Luke 17:7-10, ipagpalagay natin kayo ay may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sanip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako ay kumakain. Kumakain ka mamaya pagkatapos ko. Nasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inuutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming mga tungkulin. Ibig sabihin, hindi mo inaangkin na ang gawain ay iyo. Kami mga
aliping walang kabuluhan, tinutupad lang namin ang aming mga tungkulin. Amen. Hindi mo sasabihin na akin ang gawain na ito. Amen. So mga kapatid, tandaan natin sa conclusion natin sa Luke 18 verses 9 to 14. Hindi ko na babasahin, pero siguro mayroon na kayong ideya sa kwento ng isang tax collector at ng parisiyong umakyat sa templo at pareho ng dasal. Nasabi ngayon ng parisiyo, Panginoon, nagpapasalamat ako dahil ako ay laging kumpleto ang ibinibigay kong ikapo. Lagi akong nag-aayuno, lagi akong nagsisimba, at salamat dahil hindi ako katulad ng tax collector na ito na masama na sa aking katabi. Samantala yung tax collector ay hindi man lamang makatingin sa itaas dahil dinadagukan niyang dibdib niya. Maawa po kayo sa akin, Panginoon, dahil ako ay isang makasalanan. Ang naging conclusion ng Panginoon, sino sa dalawa ang umuwi na natuwa ang Diyos? Yung nagpakumbaba, hindi yung nagmataas. Yes. Kaya nga mga kapatid, ang kinululugan ng Diyos, yung nagpapakumbaba, Amen. hindi yung nagmamalaki at Amen. hindi yung nagmamagaling. Amen. Kaya, kahit na anong husay ninyo ngayon, kahit na anong galing ninyo ngayon, dapat ninyong mapag-isip-isip, the time will come, someone will arise, merong darating Amen. na higit na mas magaling kaysa. Amen. Kung mas maaga natin yan matatanggap, mas magiging magaan para sa atin Amen. ang pag-adjust sa sitwasyon Amen. pag nangyari na yun. Amen. Kasi katulad sa amin ng mga preachers, ang lagi namin ipinapaalaala sa aming sarili na kahit gaano ako kagaling, kahit gaano ako kahusay, darating ang panahon na may lilitaw na mas magaling kaysa. Amen. So kaya nga, ganyan din sa atin. Kung ito ay atin mapag-isip-isip ng mas maaga, hindi tayo makikipagkumpetensya, hindi tayo makikipagpaligsahan, hindi tayo makikipagsamaan ng loob kapag na i-insecure na tayo dahil merong mga dumarating na tila natatalo ang ating husay at galing. So mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, tularan natin si Jesus sa kanyang ipinakitang halimbawa, ang nagpakumbaba at ang kanyang asal na laging tama sa lahat. Amen. Amen. Tayo ay tumayo at tayo ay muling manalangin. Salamat po aming Diyos sa mga paalaala niyo sa amin na bilang mga tinawag mo, mayroon kaming lugar na dapat paglagyan na inaasahan ninyo na dapat kami naroon. Tulungan po ninyo kami na makita namin ang mga dapat makita at amin pong marinig ang dapat namin marinig. Nawa sa kabuuan ng lahat ng ito, ma-realize namin sa aming mga sarili kung ano pa ang dapat na i-improve sa aming mga pagkatao. Amen. Pagpalain niyo po ang aming mga puso sa paglilingkod namin. Nawa walang maging sagabal sa aming pag-oo sa iyo, sa aming patuloy na pagpapagamit sa inyo. At gawin ninyo na ang aming paglilingkod maging isang kagalakan para sa amin. Huwag ninyong alisin sa aming puso ang mag-enjoy kami sa aming ginaganap na mga tungkulin ayon sa pagkatawag mo sa amin. At i-bless po ninyo ang bawat isa sa amin na maging blessing din kami sa iba, saan mo man kami dadalhin. Bless mo ang tahanan ito, bless mo kaming narito lahat, at bless mo ang gawain mamaya, pati pa ang ibang darating na magbibigay ng luwalhati para sa iyo. At umaasa kami na uuwi kami, na punong-puno kami ng mga mabubuting bagay na ibig niyong ibigay sa amin. Babakon sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. God bless you. Thank you po.